Okay, ano po 'to ha, i-check niyo po yung date. So you will be invited exclusively, no? Sobrang bongga nitong ating event na 'yan. And then of course, no, USANA is moving into charity. So make sure na ano din po, no, we maximize this kasi itong charity drive ni USANA will be starting June 8 to 14 sa ating True Health Foundation. Okay? So maganda po ito, mag-attend po kayo nito. Organize a group of 5. No? And go to your uh, organization na gusto nyo ma-sponsor. No? So, ibig sabihin, mamimigay po kayo ng foodies, merong mga skanda code, okay, para mas maintindihan nyo po kung paano kayo mag-organize. And then, kung meron naman dito mga of course, taga Cagayan de Oro, so perfect time para mag-attend kayo ng Steadfast, no? Yung mga taga Mindanao area natin. So, that will be happening this July. And again, the PPPS Masterclass. Okay, meron ba dito nagrara ng Paysetter? Paysetter, meron ba dito nag-PPP? Okay, can you type PPP kung ikaw ay nagra-run ng Paysetter or merong nagra-run under mo ng Paysetter, no? So, sige nga po, type niyo po sa chat kung meron dito mga runners ba tayo dyan o kaya may runner ka. Di ba importante may runner ka? Ako may runner po ko syempre, no? So, yung mga runner natin dyan. Okay, so yan, PPP. Kitoki, tama. Ayan, so ako po, yan, PPP. Alright, so make sure that you attend. Okay, yung ating Winning Wednesday. So every Wednesday, 6 to 7 p.m. live. Yeah, last time, si Mentor Billy De La Fuente, grabe ang bago nating 11-star Diamond Director na kumita ng 5 million in 1 month. Ako guys, na wag mong malitin tong USANA natin, million talaga ito. And dahil dyan, no, saktong-sakto po until, na rin ito ha, June 21, libre po ang kit 990 sa mga 3 business center. So magpapay-in na tayo ng 3 business center kasi hindi na babayaran yung 990, libre na po. No, makukuha nila yung kit, may mga small, ano pa yan, ziplock, okay, mga pouches na pwede nilang magamit sa negosyo. Alrighty? So again, okay, we are calling everybody, no, na mga steadfast builders and existing director and above. Sino dito yung mga steadfast builders? Na-award na po or existing director and above? Can you type me? Ay, mga directors and above natin sa steadfast. Type me. So this coming Friday, so make sure, no, yan, si Lamayla, okay, sige, type pa po, sino po yung mga director dito and steadfast. So make sure na you attend live, no? Kasi mag-share na yung first ever 11-star Diamond Director natin, how to grow the business, how to create momentum. Nako, promise, no? Hindi to para sa lahat. Again, this is for existing directors and above and steadfast. Ngayon, kung steadfast ka or may associate ka na runner ng o qualified, okay, sa steadfast, make sure mo na i-inform mo sila to scan the code, mag-RSVP kasi yung last time na umattend kami nito, grabe sabog talaga yung yung training, no? So, limited slots lang din yan. And of course, yung pilot for a day, ayan, sa mga nag-run ng ating quarterly Rising Star. So, make sure that you also hit it. We still have 6 weeks to go. No, kayang-kaya pa naman yan. Basta itodo mo na lang. Okay, kung 1.5 yung hinahabol mo na growth, itodo mo na as in. Okay, rank advance mo na. And then, syempre, yung ating upcoming All-Star Recognition for Luzon. So, the cut-off will be June 7. Ngayon, ano yung tip ko? Tip ko, alamin mo lahat yung cut-off. No? So, para yung mga cut-off na yan, alam mo kung sino magraran sa team mo. And ticket is up. So, pag awardee ka, 300. Non-awardee, it's 600. No? So, maganda pong event ito, no? Kasi pasabog talaga tong All-Star ni USANA. Marami kayong matututunan din. Alright? And this is the calendar for the month of May. We are almost done. Last week na. No, ng ating month of May. So make sure that you are informed, no, para dito. Ngayon, ito po guys, no, so we have a small cute recognition. Ano yung mga i-recognize natin? Again, no, ito po yung mga i-recognize natin. These are the people who were able to represent our team, no, our team Core Edge. So, let's congratulate syempre po yung mga nanalo sa ating USANA Storm. Congratulations! Can you type in sa chat sa ating team Parañaque? I think this is collaboration ng Core Edge and other team din. Pero may mga Core Edge team members tayo. So, congratulate naman natin guys
yung mga nagsustorm, kasi ibang level po yung storm, pampaano pa yan, pampakapal ng face, okay? At pampakapal ng bulsa din, no? Kasi marami silang na ano dyan, nasa sign up. Imagine nyo po yung Team Paranaque, meron silang 14 enrollments, wave 1, 15, and 9, di ba? So, congratulations everybody na nag-participate sa Usana Storm. Especially yung team nila Mentor Dennis Alotaya. Congrats! O guys, mag-unmute ka naman para marinig yung congrats mo. Mag-unmute ka para marinig. Sige. Iba daw pag chini-cheer talaga natin yung mga... Congratulations po. Congratulations, Usana Stormers! Mas ba pag nako-congratulate na may boses? Tama? Okay. So aside from that, ito pa. Okay. So currently, we also have All-Star awardees. So this coming June, no? So June 14 po yan, no? Sa Enterprise Center, i-recognize yung ating mga associates na nag-top income, and then of course new rank advancement, si Coach Jamila Abaya, no? And then of course sila Mentor Dayan and Mentor Marky, Mentor Deus Mukin and Leo Berada for Top Emerald Director ng Quarter 1, and syempre yours truly for Quarter 1 din for Top Gold, no? So make sure that you also attend, kahit hindi ka pa awardee, para ma-feel mo na. Okay? Okay po ba yon? I-cheer natin itong mga awardees natin ng 4Edge, no? So nasa mid tuloy ako. Congratulations to everybody, no? So again, guys, so hindi lang po yan. Marami pa tayo i-recognize. Ito po yung mga nag-pilot for a day na associates natin na konting kembot na lang matatapos na. No? So, syempre, no, yours truly, no, Coach Trina, and then si Coach Jam, no, we are on our way to finish the race, no? So, congratulations, guys. And syempre, doon sa mga lumalaban nating associate, i-cheer natin lahat ng mga nandito sa screen, no? Para ano natin sila, no? I-cheer natin, natapusin na rin nila, okay? Para masama tayo sa pilot for a day. Ngayon, kung feeling mo hindi ka na umabot, wala na po tayong magagawa. Sa next ka na, okay? So, mayroon naman tayong next, quarterly rising star, okay? So, yan po yung ating mga na-recognize for tonight. And ito na, okay? Are you guys excited? Can you type excited if you guys are really excited? Ayan, type. Type niyo po excited kung excited na po talaga kayo. Okay, dahil excited na ba, guys? Ayan, okay, excited na ha? Dahil of course, no, imagine nyo po, no, ang ganda ng training natin tonight, no, nakakalungkot lang kapag wala dito yung mga associates natin. So, I'm giving you a chance to call them, no, and make sure that they are here, no, attending it, no. So, ayan. Okay. 15 years that never gets old. Let's make your son of the Okay, so make sure that they are also here attending kasi sayang po yung training no? So sayang po yung speaker natin, sobrang galing po talaga nito, promise, no? So kapag narinig mo to, tapos hindi naman natin to hindi ko to, ipapamigay basta-basta lang yung record dahil syempre special po yung speaker natin. So make sure na you still call them. Are you guys ready and excited to learn tonight? Can you type yes? Okay, kung ready na, dahil nandito na po yung speaker natin. Ready na ba ang Team Core Edge? Okay, ready na po, ready na. Our speaker for tonight is none other than, of course, no, one of my idol mentor ko talaga to. Noon ko pa to talaga gusto makatikit. Okay, so buti na lang nabigyan tayo ng chance. So she graduated HRIM major in hospitality. So she used to work as one of the restaurant consultant, no, and graduated sa De La Salle College of St. Benilde, guys, no, very, very smart. And then of course, no, multiple travel incentive qualifier, no, kapag talaga siya nag-hit ng mga incentive, no, pabongga talaga. Nakasama ko po siya sa Greece. No, nakita ko sila sa Greece, grabe mga aurahan talaga nila, no. And then of course, eto yung malupit. Tanong nyo kung ano. Guys, tanong nyo ano. Ano. O yan, okay? So, yearly million peso achiever siya since 2014. Okay, guys, since 2014, no, hindi na po nawala sa million peso achiever. So, ibig sabihin, talaga pong na tawag dito, sadya pong kumikita na siya. No? So, sadya na pong nag-i-income, alright? And, of course, no, top 100 regional growth
nung last time sa ating regional sa ating Marina Bay Sands, and multiple times growth awardee rin siya. Okay? So and ang nakaka-amaze no, nasa top Ruby director siya ngayong all-star ng quarter ng USANA Luzon. Alright? So guys, are you ready na ba talaga na matuto tonight? Tingnan ko nga, okay, kung ready na ba kayo, let's open our camera of course, no? And make sure that you guys are ready. Ayan, para, dahil nandito na po yung speaker natin, mas maganda pag nakikita niya tayo. Okay pa yon? Ayan, so open natin yung mga camera natin habang pumapasok po yung iba. So let's welcome none other than, of course, no, one of the prettiest, okay, the gorgeous for me, isa sa pinaka-smart na mentor natin here in USANA Philippines, none other than Mentor Regine Malana. Hello, Mentor Regine. Good evening. Yon, good evening, Mentor Trina. Grabe, thank you so much for your kind words coming from you. Diba? Talaga namang nakakataba ng puso. Ayan, and syempre, I'm so excited po to be with you all tonight. Ayan, no? Kasi talagang hindi mo pwedeng tagyan si Mentor Trina no? Kasi isa to sa masasabi ko na may legit na puso at service sa tao. 'Di ba? So dapat ganun ka din. 'Di ba? Pag siya yung nag-ask, na this person has really has a genuine heart to really extend help and service sa maraming tao. And I'd like to do the same sa inyo ngayon, no? So I'm really praying everybody that you get to get a value, okay? A thing or two from me. Ayan. So, syempre, nasa sa inyo yan. Okay? Ako naman, I know my story. I just share my story, my journey. But at the end of the day, it's in the receiver pa din. Di ba? Nasa inyo pa din yan. Ika nga, no? Sabi sa akin nung direct sponsor ko dati, Reggie, gawin ko yung sana 80%. Gawin mo, tulungan mo ako sa 20%. Sabi niya sa akin. Sabi ko, no, Sir Rod, gawin mo yung sana 100%. Tutulungan kita 100%. Diba? So, ganun lang din, no, when it comes to being parang student-teacher relationship. Kasi ako naman po, wala naman po ako kikitain ni singkong duling. Di ba? Ngayon, no, minsan nga, pag nakikita ko yung mga, di ba, Mentor Trina, pag nakikita mo yung mga mentors, coaches na nagpapabayad ngayon sa social media, di ba? Pag makikita mo, no, parang, my gosh, no, naalala ko nga, meron akong na-meet na parang USANA distributor na nasa nasa isang clinic siya. Tapos sabi niya, alam mo mentor, dapat nga nagpapabayad na kayo sa ganyan O, di ba? Kasi narinig ko sa kanila, naririnig ko din sa inyo, no? But then, I truly believe we are one community kasi in USANA, di ba? So, in our community, we want to help each other become successful. Do you agree na hindi pwedeng konti lang ang successful? Do you agree? Di ba? Type 1 naman if you agree, di ba? Na dapat madaming successful. In fact, in network marketing overall, hindi pwedeng isang company lang din ang successful. Di ba? You wanna lift up the whole industry. We also need other companies to become successful. And that for me is an abundant mindset. Kasi 'di ba? Tsaka hindi naman tayo sa no, but we get the biggest share of the pie naman than in the market when it comes to sales, no? But we also want success for them, for 'di ba ayaw natin ng ibang kumpanyang kung ano yung pinagagawa kasi damay tayo. 'Di ba? Tama ba? Dadamay ka. Okay? Ayaw din natin ng mga distributor na kung ano-ano yung ginagawa. Kasi nadadamay din tayo 'di ba? Kahit ikaw tama naman yung ginagawa mo. So, ako, this is my way of really reaching out to people to really share somehow, for me at least yung mindset ko. I'm not saying this is the right mindset. Hindi ko kayo ma-mindset tonight. Okay? I-share ko lang yung mindset ko. It's up to you if you receive it or not. But, this mindset somehow working for me. Diba? There are mindset I try to recalibrate in myself as well. Diba? So, para mas marami pa tayong success na makukuha. No? So, ayan, sobra akong excited. Ayan, sa inyong lahat. So, again, thank you, Mentor Trina. Okay, sa training opportunity na to. Okay, and I'm so excited at dahil dyan mag-share tayo ng screen natin. Teka lang, let me just... Recording in progress. Okay, recording in progress.
Okay, naku, bawal pala ako mag-ano, naka-record, medyo kailangan pala, medyo careful tayo, recorded, no? Okay, sige. Let me just share this one. All right. Please, if there are prayer warriors out there, okay, please pray for my signal. Okay, because somehow malakas yung ulan sa area ko. Pero pag nakita ko doon, may araw kanina. No? So it kind of somehow affects yung ano natin, net natin. No? But yeah, okay. So, syempre, tanong ko kay Mentor T, di ba, Mentor Trina, yung tanong ko sa'yo, Mentor, how can I add value ba, di ba, sa team nyo, di ba? It doesn't mean that I've been here for so long, di ba, na I can just share whatever that I want kasi naniniwala ako. Sabi nga, when the student is ready, a teacher will appear, di ba? So talagang ang prayer ko tonight talaga kay Lord, Lord, make my words be impactful personally to each and one of them, di ba? That's the kind of wisdom that comes from the Lord. Kasi di ba parang isa lang yung sinabi, pero iba yung impact sa maraming tao, no? So, that's my prayer, no, to all of you ngayon, no? But, yeah, I've been with you sana for quite some time. Ayan. At super proud ako to be here, di ba? I'm super proud na I can truly say in front of you that I am an entrepreneur already. Wow, di ba? It doesn't mean that you have enrolled in Usana, na you can already somehow be called entrepreneur. But you can have, by the way, that's how you can start re-identifying yourself. And you become like that, no? Pero when I started, I must say, nene pa lang ako. Okay, I was very, very nene at that time. And they say, di ba, kapag lumagpas ka daw ng 5 years, ayan, only 2% lang daw ng mga entrepreneurs. Wow, no? Kaya ako very, very proud ako talaga dyan, no? That somehow, no, I have what it takes, no? Kaya ako, excited ako ngayon sa inyo kasi gusto ko tumaas yung percentage na yun. Di ba? Kasi kailangan natin talagang maging, alam mo yan, matuto paano magnegosyo in life. Ayan. Mentor Mads is in the waiting room. Okay. Paki-admit si Mentor Mads. Okay. But, I was very nene when I started. Okay. Meron ba tayong Gen Z in the house? No, type 3 nga if we have Gen Z in the house. Ayan. So, kung Gen Z kayo, I know what you feel. We've heard what you're hearing right now. We also heard the same thing nung bago kaming salta. Okay? Sa workforce. No? When the older generation, ganito yung sinasabi sa millennial. Di ba realize ko, I found myself as a millennial na parang, di ba, minsan ganito yung impression sa mga Gen Z. But, we're just so excited to have this new, fresh people that comes in our business. That's the future, no? The next generation talaga is our future. I started 23 years old, by the way, no? So, very nene. Okay? Na-realize ko, hindi ako masyadong, I thought seryoso ako sa buhay. Di ba? Pero hindi pa ako seryoso. Sino dito yung at one point ng pag-iisana mo, gumawa ka na sa mentor mo at sabi mo sa mentor, I did my best. Wow. I did my best naman. Bakit ganon? Okay, ganyan ba? Okay, may naging ganyang conversation ka na ba sa upline mo? Okay, marami akong ganyan. But as I matured in the business, na-realize ko, yung best ko pa lang yon ay depende sa standard ng tao. Right? Magkakaiba tayo ng standard ng best. Now that I know at my level yung standard ng best, na-realize ko, mababa pala talaga yung standard ng best ko at that time. 'Di ba? So, sabi ko, instead of me being frustrated na I thought nabigay ko na yung best ko, there's nothing more for me here, I started become really curious. So, if you follow me on Facebook, you'd see my profile picture, nakalagay doon, I am always curious, no? Kasi ako naniniwala ako, isa yan sa pinaka-importanting quality ng taong gusto maging successful na negosyante. Pag curious siya. Di ba? Kasi the world is changing. Then if you're not curious, then you're not gonna be willing to really learn. Agree. No? So ako, nung bago ako, corporate person po ako sa Usana. At corporate person ako. At ganyan ako, very prim and proper. Yan, okay. Ngayon medyo, na ako, energetic na ako. Pero dati ako, very prim and proper. Ganyan lang ako. Yan, okay. Tapos, ako, yung mentor ko sa Mentor Rich.
Kasi Mentor Rich, grabe yung ball of fire of energy nun. Pag may nagte-training, don't get me wrong kahit nakaganto ako, nababaliw ako sa training. Parang kumukulo lang siya inside. Ganyan. Tapos Mentor Rich, pag nababaliw siya, kaya talaga kinakalabit niya 360 degrees ng mga katabi niya. Pinapasa niya talaga yung energy. No? And then I remember at that time, no, sabi nila, kung gusto mo daw makuha yung resulta ng mentor mo, kopyahin mo kung anong ginagawa nila. Di ba? So I started to loosen up myself, di ba? I started, naalala ko pag may kausap akong downline, very outline, corporate di ba? That, to gagawin, pak, tapos na. Di ba? Tapos nagtataka ako, ba't di nila gets? Ako naman, na-gets ko naman yun. Bakit sila di nila gets, di ba? Pero bakit yung mentor ko, pag siya nag-share, nag-gets nila? Bakit ako hindi? Di ba? Bakit ako nakasampung direct na ako, hindi nagmumultiply? Bakit si Upstreach, isang direct na lang, in 2 months, 20 na sila. Di ba? So there must be something on his skill set that I actually need to learn. Di ba? So I was very, very curious at the beginning. Imagine dati kasi wala masyadong online. So just imagine, 1 month pala ako sa Usana, marunong na ako magsulat ng pabaliktad. Kasi nagsusulat pabaliktad yung apply ko Sabi ko, ganyan lang ba yumaman? Pag-aaralan ko din yan. Di ba? So natuto ako magsulat ng pabaliktad. Right? Tapos kaliwete ako, mas mahirap kasi, di ba? Pag kaliwete ka, laging challenge pa nagsusulat ka doon kasi normally nasa right yung kausap mo. So natuto ako magsulat ng pabaliktad. No? So I was very curious and I was very determined to really duplicate my apply. No? I realized sometimes, di ba, uplines, we have a question, how do we duplicate ourselves? But I realized we can never truly duplicate ourselves if the receiver does not want to duplicate us. You get it? Because kailangan yung desire na makopya ang tao nandoon sa taong mangungopya, hindi doon sa taong magpapasa. You get it, no? So parang nung bago ako, ganun ako literal, no? By the way, no, it wasn't my first time to hear about Usana. Third time, no? And the first time was from my best friend. Okay, so yung best friend ko, to give you an idea, ano sila, galing sila sa family ng Alta. Ganyan sila. No? Yung tipo yung tito niya is a billionaire. Ganong level, no? Tapos silang family nila, somehow, they're the businesses connected to that billion peso company somehow, no? And when she was trying to introduce Usana, by the way, pioneer siya ng Usana. Kasabay yung sila Mentor Billy, yan, sila Mentor Nat, ganyan, no? But nung ini-introduce niya sa akin yung Usana, hindi ko nagigets. Kasi I organized a fashion show in one of the hotels in Makati. At kailangan ko ng audience. Okay? Kailangan ko ng audience, more audience. So itong best friend ko na matagal ko nang hindi nakakausap, okay? Kasi may death threat yung family nila. So lahat sila magka-cousin ay homeschooled. Hindi pa uso ang homeschooled. Homeschooled na sila nung high school kami, no? Ganong level, no? So pagkat hindi ko siya nakita for so long, bigla siya nagparamdam, yung pala kasi nag-Usana na siya. Okay? Bigla siya nagparamdam. So in-invite ko na lang din siya sa fashion show. So during fashion shows, I was going from one table to another to, somehow, kumusta, mga ganyan. And pagdating ko to sa table nila, wala iba kinikwento kundi itong scientist na si Dr. Myro Wentz, etc., etc. Ito yung number 1 sa buong mundo. Yun ang pinagsasabi niya, di ba? Siyempre hindi ko siya na-gets. Diba? Nakaganyan lang. Pero in fairness, sulit yung punta niya doon. Alam niyo kung bakit? Kasi may na-invite siya. Yung isang friend ko na-invite niya sa Usana, no? Pero ako personally, hindi niya ako na-invite at that time. But that was a planting of seed in me. Di ba? Na-plant talaga sa akin yung Usana, no? Kaya, when I saw the vitamin sa family reunion namin, sabi ko doon sa pinsan ko, Kuya Bo, yan ba yung number 1 sa buong mundo? Sabi niya, yes, alam mo na yan. Sabi ko, alam ko na yan. Alam mo ka ng pagkakamali ng pinsan ko. Hindi niya inassess gano'ng katindi ang alam ko. Okay? Sabi niya, ganun, okay. Di ba? Ganun lang. Di ba? Hindi mo lang niya ilala kung alam ko ba. Alam ko lang, yun yung number 1 sa buong mundo. No? But then somehow, those were very pivotal planting of seeds sa akin. Kasi yung cousin ko yun, matalino yun. Diba? Kaya ako hindi ako nag-hesitate mag-join Kasi gano'n siya katalino. Okay. Sino dito? Okay. Sino dito nag-masteral? Top 2. Ay, type 2.
Diba? Kung nag-masteral ka na. Hindi ko nakikita yung chat. Teka lang, let me just fix yung ano natin. Ayan. Wala pa. Okay. Nag-masteral po sa USANA. Wow, okay. Totoo yan. Alam mo, dapat mag-masteral ako sa Lasal. Hindi ko actually tinuloy. Okay? Kasi that was the time na USANA, mag-start ako USANA or mag-masteral ako. But anyways, no. So, itong pinsan ko nag-masteral to. Okay? Ng finance sa UP. Ang classmate niya, mga congressman. During the finals, dahil alam namin matalino siya, national champion ng chess siya eh. Sabi ko, oh Kuya Bong, sabi ko, top 1 ka na ba? Sabi niya sa akin, naku, hindi ako sure kung ano eh. Hindi ako sure kung top 1 ako eh. Bakit? Kasi baka feeling ko galit sa akin yung professor ko. Oh, bakit ang magagalit yung professor mo? Kasi hindi ko na perfect yung exam. Oh, magagalit siya sa'yo dahil hindi mo perfect yung isa. Diba? Bakit? Sabi niya, kasi dun sa final exam paper, mali yung isang tanong niya, kaya kinorek ko. O, di ba? Grabe. Gano'n siya katalino. Okay? Ay, hindi lang siya masasagot ng tanong. Pati yung, yung tanong mo, pag mali, mali. Okay? So, the point na, this person, siya lang kilala ko may pangarap na, I don't know if he's still pursuing it, but he dreamt of, winning a Nobel Prize in math. Mga ganong level ang eksena niya. Sabi ko, bahala ka dyan sa pangarap mo. Okay? Sabi ko, mas madali atang yumaman sa USANA kaysa doon sa pangarap niya. No? But I was rooting for him. But, the point na join ng USANA yung pinsan ko, there must be something beautiful about this. Right? O, tatanungin niyo ako, nasaan na yung best friend tsaka yung pinsan ko? Oh, wala na sila sa USANA. At nung na-present sa akin ng USANA, alam ko na rin wala sila sa USANA. But did that stop me from joining? No, I still joined. You know why? Because I truly believe iba sila, iba ako. Diba? Kaya nga sa totoo lang kapag nakakarinig ako minsan, USANA, nag-USANA na ako dati, wala naman nangyari sa akin. Yung alam mo, itsura pang may mockery. Di ba? May ganun pa. Yung parang ano mo gusto mong sabihin para may mockery pa talaga dyan sa facial expression mo. No? So, alam mo, every time sinasabi niya na sa akin yun, hindi ko sinasagot, pero sa isip-isip ko, ikaw yun, ako hindi. Di ba? Ibahin mo ako. Di ba? Because I truly believe, kahit naman marami tayo gumagawa ng hardware, hindi naman lahat ng hardware successful. Kasi magkakaiba naman ng negosyante. Right? And I've always believed in myself. No? So, kahit bata pa ako, mataas na talaga yung paniniwala ko talaga sa sarili ko. Ayan, ikaw ba naniniwala ka sa sarili mo? Oh, 'di ba? Kung di ka naniniwala sa trabaho, sa sarili mo, yan ang una mong gagawin sa USANA. 'Di ba sabi, if you believe in something daw, 'di ba, you are halfway done. Sabi ni Les Brown, the easiest thing I have done in my life is to earn my first million. But the hardest thing is believing that I can. Di ba? Bakit? Marami kang childhood trauma siguro in the past. Di ba? Maraming wrong mindsetting in the past, right? Whereas from family, society, from school, and those are the things na kailangan ma-unwashed. No, kaya okay lang palakpakan nyo naman yung sarili nyo for being here tonight. Ayan, di ba? Alam nyo kung bakit. Sino dito nag-college? Type 10, na nag-college ka. Type 10. Yan. Okay. Ako kasi nag-college ako. So I took up HRIM, major in hospitality. And that took me 3.5 years. Okay? Kasi trimester kami sa Benil. Okay? So imagine mo, but normally 4 years. Tama? Oh. It took that course, at most course, 4 years to convince you na para doon ka. Diba? Right? 4 years. Oh, kinonvince ako na para ako sa HRM industry. Di ba? Pag titingnan mo, na-realize ko nung nag-work ako, parang baliwala din lahat ng napag-aral ako, magsisimula lang din ako halos sa umpisa. But those were all 4 years of mindsetting to really convince me that I am for that industry. You get it? So I realized, in USANA, if 1 month ka pala nagte-training and you feel like hindi ka para dito, malamang 1 month ka pala. You get it? Right? Yung 30 years na alam natin ng psychology ng pera, ng pagnenegosyo. Diba? Do you truly believe na kaya mong matweak yan in just a month? Hindi eh. Diba? Kaya nga ako, inaalaw ko yung sarili ko to really learn yung mga mindset. No? Alam nyo, to give you an idea, no? Alam mo ginagawa ko bago ako
nag-on dito. Nag-unfollow ko ng tao sa Instagram. Kasi napapaisip, bakit ko ba finalo to? Di ba? Nag-unfollow ako because, why? I cannot allow these people to give an input in my mind and will just distract me from my goal. Di ba na-realize ko, o sumasayo ka, o tapos, di ba parang hindi naman ako matutulungan sa pag-unlad. So, in-unfollow ko siya kahit natutuwa ako sa pagsayo niya. You get it? Na hindi pa ako tapos. Okay? Mamaya siguro bago ako matulog, tatapusin ko yung ginagawa ko. No? But, having said that, as when I was 23 years old, I was like a sponge. I wanted to really learn. So, I attended all trainings. Yan. Ay. So, bakit nyo kailangan palakpakan yung sarili ninyo? Alam nyo kung bakit? Okay. Masusurprise kayo. The hardest question for some USANA distributor is, a-attend ba ako ng training o hindi? Diba? Yan yung hardest question. Ang malapit niyan, 2 hours mo na tinatanong sa sarili mo yan, hindi mo pa masagot. Tapos stress na stress ka na. Kasi palapit na yung oras. A-attend ba ako? Hindi. A-attend ba ako? Hindi. Di ba? Bakit? Kasi nasa kama ko, ano ginagawa. Stress na stress ka. Di ba? Umattend ka na lang sana. Tama? Alam mo, I started defaulting that question in my mind. Kasi sabi ko sa sarili ko, Reg, matalino ka para sa ganyang tanong. Okay? Hindi mga pangganyan yung tanong mo dapat sa buhay. Okay? Yung mga answerable by yes or no, sagutin mo na yan, mag-decide ka na. Di ba? Ever wonder yung mga successful na tao, pare-parehas yung damit si Mark Zuckerberg. Alam niyo ba si Billy and Jenny Wang? Naka-corporate attire lang yun sa pag-iusana niya. Di ba? Etong lately ko na lang siya nakita, nag-iba ang kulay ng gown. Lahat ng convention red lang ang gown nun. Siguro sa isip-isip ng pati ba naman to, iisipin ko pa. Di ba? Mas gusto ko na lang humataw. Di ba? Sabi nga nung isa, we create 10,000 decisions in a day. Just imagine that, di ba? So sabi ko, nakakapagod naman tong tanong na to, nakakainis. Tapos hindi pa pang matalino yung tanong. Di ba? So parang feeling ko, I'm degrading myself with the quality of question I ask myself. Sabi ko, default ko na to. Attend na ako ng training. Okay? So, lahat ng training, kahit sino pa yan, hindi ako nagtatanong kung sino eh. Attend ako ng training. Aba, dumaling yung buhay ko. Why? Because I stopped asking that question. Then, I started asking important questions. Like, why am I doing this? Like, how? Diba? Paano ko ba to? Diba? Paano ba mag-invite? Right? O kasi nung nag-i-invite ako dati po, to give you an idea. Natatawa ako. Pagkausap ko, tatawa. Alam mo yung lakas ng loob mo para tumawag. Sino dito yung tindi ng buwelo mo bago tumawag? Type 7. Grabe, no? Tinawag mo na lahat ng courage ng buong angkan mo para lang makapagsimula kang tumawag. Tama? Alam niyo yung bagong gold director si Coach Kaden. Nilakad ko yung buong green belt, no? Nung tinawagan ko yun. Pero nung tinawagan ko, hindi na-invite. Yung pay-in na yun on the spot na walang presentation. Kasi nga talagang, alam mo, para talaga akong si Goku eh. Nang nilalabas ko yung enerhiya ko talaga. Ito malupit. Ginawa ko na lahat ng way para lakasan ng loob ko. Pagka-invite ko pa, sabi sa akin, Reg, networking ba yan? Alam mo sagot ko? Hello? Hi? Chappy ka? Hello? Chappy ka na, bababa ko. Tapos sasabihin ko dun sa upline ko. Upline, sasabihin ko, alam mo yun, hindi ako prepared. Hindi ko alam. You get it? In fact, sa chat, pag tinanong yun, ako pa mag-offline na ako. Hindi ko lang siya basta kakausapin, mag-offline na ako sa Facebook. So, parang ako po sa tanong na yun. Right? But then na-realize ko, I cannot be fearful. I want to become successful. Why am I fearful? Right? I started attending MAM. Buti na lang matend ako ng MAM 3 a.m. Doon ko nalaman yung sagot doon sa tanong na networking ba yan? Diba? Sabi ko nga kayo, napakaswerte nyo ngayon kasi online na. Kami dati, aantayin pa namin lahat ng upline matapos magnegosyo para makahingi man lang kami ng konting tips sa kanila. Diba? And I remember, nasa Tapaking kami, that was one time, ma'am, nga inattendan ko na, shucks, yung pala yung sagot doon. Right? And then, I became somehow knowledgeable. And sabi ko din, inassess ko din. O, di ba? Inassess ko rin. Sabi ko, bakit ba
bakit ba tinatanong nila sa akin? And I realized I was leading them to that question. Right? And just imagine how curious I am. I opened all of the invites that I did, yung mga chat o conversation sa mga kaibigan ko. I opened it, kahit scary. Alam mo, nakikringe ka sa sarili mo. Ganyan. Inopen ko, inassess ko saan ako nagkamali. Right? Because sabi ko, yung time ko, eto siya. Dito siya dapat napupunta. Hindi siya nauubos yung magtatanong ba ako kung a-attend ba ako ng training or hindi. You get it? No? Nakakapagod yung tanong na yan. Friend, ito lang masasabi ko. Ngayon, masyado kang matalino para sa tanong na yan. Okay? Hindi yan yung quality na tanong na bagay sa yon. The quality of question that you should ask, that you will ask yourselves, will determine the kind, di ba, of the business, di ba, that you will have in Usana. No? Actually, I'm reading a book here, di ba, by John Mackie. Good leader asks great questions, di ba? So, from Nene, somehow, di ba, nag-mature ako kahit papaano, no? Kasi, when I saw Usana, bakit ako nag-on the spot? And I felt like guts siya, no? Gut feeling, no? It's because I realized when I went back to all my Facebook posts, di ba? Nothing cringes you more than looking back at all your posts in the past. Agree. Di ba? Parang ano ba yan? Ano ba yan? Di ba? Kaya etc. Ako medyo maarte pala ako nun. No? But sabi ko dito, iBox mode again. Di ba? Natutulog ako sa office for a project. Di ba? I am in the management. I'm not paid. I demand that kind of standard to myself. Because may project ako na gustong tapusin dun sa negosyo ng ibang tao. Okay? I'm gonna be a workaholic again. Di ba? Audit na naman. Tapos laging ako. Di ba? Tapos nagbe-birthday ako. Alala ko dati, birthday ko one time, makapang-date pa ako. Aha. Alam mo, guys pa ako ganyan. Pa. Tapos, I was in the events business before. Events, mag-work at that time. Nakapang-birthday ako, tumawag ang Shell Company. Tumawag ang Shell Company kung pwede daw kami mag-catering. Bukas, ng breakfast, lunch, brunch, breakfast, brunch, lunch, merienda, dinner for the next 3 days. Di ba? On a normal standard, tatanggapin mo yun? Hindi mo tatanggapin yun. Bakit? Kinabukasan eh. Tama? Alam mo, sa sobrang pagmamahal ko doon sa kumpanya pinagtrabahuhan ko, tinanggap ko at hindi ako nag-celebrate ng birthday ko. Di ba? Pinagpuyatan ko yung proposal, ginising ko lahat ng nasa kusina nung kinausap ko kasi baka sumama loob sa akin. And di ba? And we actually hit the biggest quota, di ba? Somehow, because of that client that we have. So sabi ko, grabe, no? Kung kaya kong gawin yung gantong hard work para sa negosyo ng ibang tao, kaya ko rin gawin tong hard work na to sa Usana. Kaya I remember, no, si Mentor Rich, tinawagan ako one time. Sabi niya sa akin, Rich, punta ka ng office. Diba? Ang usapan namin, 9 a.m. And you know, I just slept ng 4 a.m. Kasi I went home from work ng 3 a.m. So tulog na ako ng 4 a.m., 4 to 5 a.m. So natulog ako 2 hours lang, gumising ako, nagbihis ako. Pagdating ko doon, 'di ba? Na late pa ako, 'di ba? Tapos si Mentor Rich, nung nag-training, sabi ko, Mentor, pasensya na, ganyan-ganyan. Late pa ako. Sabi niya, it's okay, ganyan-ganyan. Tapos nag-training siya sa akin. Alam mo yung training niya, tapos na, 15 minutes lang. Tapos na, 15 minutes lang. Tapos na. But you know what? I felt I've already won. In fact, kung pinapunta niya ako doon at kahit wala siyang tinuro, nanalo na ako. Because I feel like the valid excuse not to show up. But I showed up anyway. And you know what I heard from my cross line? Diba? 6 a.m. na pala sila nag-iwahiwalay nila Mentor Rich. But Mentor Rich showed up for me at 9 a.m. on time. Diba? Just imagine that. Right? So if ako, mas ibabalyo ko ba yung oras ko kaysa sa oras niya? Diba dapat nga mas importante yung oras niya kasi siya yung mag-i-impart ng learning sa akin. Right? Pag tinawagan ako ng boss ko, punta ako agad. Di might as well, ganun din sa mentor ko somehow. Right? So, I started Usana, I had lots of insecurities. Super. Okay? I was a very, very insecure person. No? I didn't know how to socialize with people. Kaya marami akong kasabayan sa Usana ng mga time na yun. Feeling nila masungit ako. But in reality, I just don't know how to socialize. Okay? Gagawin ko yung negosyo ko. Diba? Si Mentor Rich, inimit ko siya sa may, Java man pa niya. Diba? Tapos,
Pag-aakit ako ng office, walang reach time, bababa na ako. Alam mo yun, so sobrang introvert ko at sobrang akong mahiyain. Kaya one time, pagdating ng mentorage at may friend na ako doon, proud na proud siya sa akin. Kasi alam nga niya, sobrang mahiyain ako. So, I had many insecurities and I had to deal with that. I want to become, grabe no, sa Usana, no? Like in the beginning talaga, I need to learn the skill set, tapos ang dami ko pang insecurity, tapos mahihain pa ako. Like all in one, kailangan mo siyang i-handle step by the step bago ka sumakses, ika nga. No? So at that time, this is very effective. May gumagawa pa ba niyan hanggang ngayon? You should do this. Diba? Ako ngayon, I do this on a different, different wordings, no? But, I doubt myself if I am a leader. I doubted, and sometimes I still doubt. Di ba? So I have to remind myself, I am a leader. Di ba? Bakit nakalagay dyan, I am beautiful? Feeling ko ang pangit ko eh. Sino dito may kuya? Na lumaki ka may kuya. Di ba minsan yung mga kuya lumalaki ka, pag nakadaan lang ng babae, ang dami na sinabi. Di ba? Ang dami na na-judge to sa babae. So, lumaki ako na may ganong kuya. Feeling naman tong kuya ko, napakagwapo niya eh. No? So, ganon siya sa babae. So, parang feeling ko tuloy, lahat din ng mga tao, gina-judge din ako. Right? So, I have to remind myself that I am beautiful. Now, I truly think that I am beautiful, whether other people believe it or not. I don't care. What's important is I think that I am beautiful. Right? Oh, I am a leader. Bakit may I am grinding dyan? O kasi nga, marami akong tamad din moments eh. Ay, sinong guilty dyan? Diba? You're not human if you don't feel that. Can I be transparent sa inyo? Okay, baka kasi minsan iniisip nyo ang perfect na mga na mga leaders nyo sa Usana. No? I want to share to you our private battles of creating our work ethic. It's not easy, okay? Because the temptation is real. So eto, nasira ko ang TV ko. Okay. Nasira ko ang TV ko. Na-flying saucer ko ng CD, nabasag. Tungtong ako. Di ba? Sabi kasi ni mentor, di ba? Ang mga gustong yumaman, di nanonood ng TV. Di ba? So wala na akong pakialam, no? Aba, okay. Pag uwi ko, may bagong TV. Bumili yung nanay ko ng bagong TV. At yung kuya ko, okay, nagpakabit pa, wala pang Netflix na no, ng Sky Cable 1-year advance pay HD. Di ba? Grabe, no? Lumaki akong walang Sky Cable. Di ba? Antindi, no? Ngayon may Sky Cable na. So just imagine the temptation. Ito na. Okay, can we be raw and real here? Okay, you should be raw and real with your uplines kasi hindi namin kayo alam tulungan eh. So I would be really raw and real here. So eto na. Nanonood ako. Wow! Ganda ng palabas. Tapos, up to the point na, sabi ko, ay, mamayang hapon na ako mag-iusan. Diba? Hapon na. Hapon na, nanonood pa rin ako ng TV. Ay, mamayang gabi na lang. Diba? Pagdating ng gabi, ay, bukas na lang. Diba? 3 days na, hindi pa ako nag-office. Hindi pa ako nag-iusan. Just imagine that. Ang malapit nun, yung kama ko, nilipat ko pa sa sala. Di ba, hinila ko pa. Para masarap yung panonood ko ng ganyan. Alam mo, sabi ko sa inyo, dumating yung point talaga na sabi ko, I am losing money. Take note ha, does it mean I'm not yet earning? Hindi ko siya inisip na I'm not earning money because of this. Inisip ko, I am losing money. Right? Kasi pwede naman dapat ito na yung kinikita ko. Pero nawawala siya because I'm spending it sa hindi masyadong importante. Diba? Kaya ito we all experience the same temptation over and over again. And it really takes a lot of accountability in our part to really start, with our habits. Importante yan. Okay, mind you for the first 6 years ng pag-iusan ako, I'll tell you meron pa akong 6 months advance paid dun sa Sky Cable na yun. Pinaputol ko. Diba? Pinaputol ko yun kahit bayad na yung 1.5 per month. Sabi ko, hindi ako yayaman dito. Guess what? I became director a few months after that. Right? Because of that decision. Sabi ko nga 6 years ako hindi nanood. Diba? 6 years ako hindi nanood ng TV talaga. Now it's harder, no? Agree. Do you agree it's harder?
Because the internet is really faster. Okay? It's faster. Dati, pag click ko ng walang kakwenta-kwentang papanoorin ko or babasahin ko, dahil maglo-load pa siya ng 3 seconds, matatanong ko pa yung sarili ko, ito bang papanoorin mo, papunta sa pangarap mo, papalayo sa pangarap mo. Diba? Eh, nasagot ko na no, o di ka-cancel ko na. You get it? Pero ngayon, di mo nga kiklik, nag-play na eh, no? So it really is, me unsubscribing to net. Wow, good job, di ba? Coach Lyra, okay. Sobrang importante yan. No? We really, ako nga eh, di ba, sabi ko dun sa partner ko, paano ba yung mga, di ba meron sa laptop yung mga yung pwede mong i-set up para kahit anong search mo ng Google, hindi siya lalabas. May ganun eh. Yung parang i-prohibit. Ay, naka-restrict. Okay. So sabi ko sa partner ko, ito yung mga i-restrict mo lahat. Ni-restrict niya. So kahit pag natatemp ako, type ko, hindi lalabas. Bakit yun? Hindi ko pa alam kung paano. Diba? So yung mga ganun, diba? Na sometimes the structure that we create around us to really help us. So I have to tell myself, I am grinding. I am winning. Diba? God is able. I may not be able, but God is able. Siya nang bahala. Kailangan ko lang mag-grind. Diba? We unlock our purpose from moving. Do you agree? You will never unlock once your purpose or discover your purpose from stagnation. You can only find out your purpose when you're actually moving. Diba? That's what faith is eh. You have the boldness to actually move. Diba? Kasi if it's wrong naman, God would sabotage that. No? But you just have to keep on, you just have to really keep on moving. And you know what? Ngayon, am I a leader? Yes. No? Feeling ko naman, di naman tayo mag-golden above kung di ako naniwala na hindi ako leader. No? But am I an expert of leadership? I'm not. Nobody is an expert na leader. Walang ekspertong leader. Maniwala kayo. There can only be student of leadership. Diba? And you can once you become, sabi ko nga eh, your upline cannot be perfect. I can never promise my down I can be perfect. Diba? Ang gusto ko lang pakita sa kanila that I will continuously be a student. That I am still willing to learn. Diba? To restart again, to have yung joy to actually start again. No? So, out of that stress from my work, diba? Eventually, okay, I became a gold director in USAN. Sino gusto mag-gold director sa USAN? Diba? Type 10. Type 10 with maraming exclamation. Type 10 with gigil. Diba? Ganyan. Gigil na gigil. Diba? Expire na pala yung Canva ko. Talagang gigil na gigil. Diba? Kailangan talaga, yung gigil, hindi mo kailangan ma-feel yan. Kailangan mo lang pag-decidean. Do you agree? Diba? Yung gigil, hindi man ako nagigigil, hindi ko na-feel. Hindi. Kailangan lang mag-decide na manggigil. Diba? Gigigil ka dapat. And then the emotion will follow. Eventually. So I became gold director. And I wanna share to you yung story ko paano ako nag-gold director. Okay? Kasi I want you all to become gold director. No? So here's the thing. No? Number one, I had to fix my insecurities. Okay? Wala na po ba kayo insecurities? I think I still have. But I still keep on improving, be a student, be curious, and learn. Right? Skill set, diba? Paano ko in-improve yung sarili ko? Presentation, una sa lahat. Diba? Kasi lagi si Mentor Rich yung nagpe-present sa akin. Alam mo, may kasabihan kami, na-Rich Tan ka na ba? Alam mo yung nilaglag ka, yung siya dapat magpe-present, biglang ikaw na. Hindi ko makalimutan yun eh. Ito namang, ewan ko ba itong downline ko, nag-invite, okay? Nag-invite ng 10, okay? Dahil nga hindi pa ako marunong, wala pa ako masyadong script, hindi ko pa alam masyadong mag-guide. So, bara-bara lang yung pag-i-invite niya. Ang invite niya magde-dinner lang. Tapos dinala niya sa enterprise. Imagine mo yan. Tapos ito, mga rich kid lahat to. Mga binil dyan din. Okay? Mga rich kid lahat to. Tapos si mentor, nandiyan na po yung guest ng downline ko. Sabi ko ganyan. Ako na po sa company and products, kayo po sa compensation plan. Ganyan. Sabi sa akin ni mentor Rich. Reg, happy birthday. Kasi birthday ko nung last week. Niregaloan ako ng Parker. Pag-abot niya sa akin, alam sabi niya,
Kaya mo na yan. Mentor! Sino nang gumanyan kang gumawa ka sa mentor? Mentor naman eh. Ganyan. Pero wala akong nagawa. I have to step up. Step it up. Di ba? I have to level up myself. Di ba? And guess what? Simula nung sabi ko, mag-aaral na ako ng presentation. No matter what. Right? Naalala ko pa dati, may guest ako. Sabi ko, sige, susuntuin ko na kayo dyan sa isang hotel. O, di ba? Sabi niya sa akin, Reg, tatamad na kami maglakad dyan, dito na lang tayo. Asar na asar pa ako kasi alam ko gano'ng kahirap mag-reserve ng table dun sa office. At nag-reserve na daw si Mentor Rich. Di ba? Sabi ko, alang naman, palakari ko si Mentor. Ako pa naman, may mindset ako na mas importanteng oras ng upline ko kaysa sa oras ng guest ko. Hanggang ngayon, di ba, dala-dala ko yung mindset na yun. Sabi ko, alang naman siya yung palakarin. Sabi ko, Mentor, nakakainis yung guest ko. Paglalakad lang, di pa magawa. Paano pa pagyaman? Sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, Reg, ang puso, okay, muscle din yan. Sabi niya, kailangan pinapractice para tumibay. Diba? Ako na pupunta. Pero sa closing na siya pupunta. Kasi nga, may other pa siyang representan din sa office. And ako ay nag-present ng content. Di ba? At wag ka, sa function room pa yon kasi may kakilala ako doon sa hotel. At naka-whiteboard ako. Pero habang naka-whiteboard ako, tuwing harap ako sa mic sa whiteboard, iniisip ko, ano nga ba yung second way to earn? Pagharap ko, this is the second way to earn. Parang wala na. Pero pag nakatalikod ako, nagpapanik ako, ano nga ba yung third? Ano nga ba yung fourth? Di ba? Hindi ko na alam, basta hindi naman nila alam. Di ba? Tapos pagbaba ko, linusik si mentor. In short, na-close ko ba? Hindi ko siya na-close. Di ba? But was that a good planting of seed? Yes, kasi lahat ng presentan ko doon, nag-self-invite. Diba, when I became director, nag-self-invite sila. Hindi man na-close yung deal na yun. Right? I needed to improve even my smile. Kasi, di ba, meron pa nagbi-business na parang, ganun lang ako mag-smile dati. Ganun nga ako mag-picture lang eh. Mga barkada ko niloloko ko, nasa taas lang dapat yung picture ko. Kasi yung smile ko, ganun lang. Di ba? Sabi nila, nasa sales ka, hindi ka nag-smile. Di ba? Kumakagat ako ng pencil, 1 hour. Ganyan, 2 hours. Di ba? Kasi gano'n daw mga Miss Universe. Ngayon, I know how to smile na. Hindi ako marunong tumingin sa mata ng guest ko. Di ba? Nag-guess ako ng madami para what? Para matuto akong tumingin sa mata nila. I started looking here. May nag-play in ba lahat nyo ng 1 week na yun? Wala. Masaya ba ako? Yes. Bakit? Nakatingin na ako sa mata. You know, I enjoyed my journey in Usana so much. Because I was on the look of what I need to improve. Right? Because if there's one thing I truly know, if I keep on improving myself, and parehas na kami ng level, ng mindset, ng attitude, ng skill set ng upline ko, then I will receive the same income that that person has. It's a very good concept. Wow. Pasensya na niyo si Diamond. No? Hindi mo pati kaso ko Diamond yung pinangalan ko. No? So, ganun ako hungry. Matuto. Right? Now, kakaganon ko, consistency, even yung income. Sabi ko, pansin ko, 3 weeks lang ako kumikita. Yung isang linggo, wala akong income. Paano ko mag-gold director? 4 weeks ang run. Tama? So, I started working it out because at that time, if walang income yung isang linggo mo, dear, that is a reflection of your energy management. Do you agree? If every other week ka lang kumikita, ibig sabihin, that week kumataw ka, that week nagpahinga ka. Right? That week kumataw ka ulit, that week nagpahinga ka ulit. Tama? So it's all about energy management. So ako sabi ko, kailangan kong panggigilan kumita ako ng 4 weeks talaga. So I earned $400. The following year, I earned $200. The following week, I earned $600. The following week, I earned $40. Doesn't matter, I just don't want it zero. Because I was fighting for my consistency of weekly income. You get it? To build my system na kaya kong kumita on a weekly basis. And who would have thought kakaganon ko, di ba, on that week may $1,000. The following week, hindi ko na-shoot. Right? Pero weekly, sinushoot ko pa din. Iniisip ko, ano bang sistema? Kasi the following week, nilagnat na ako. Bakit ako nilagnat? Hindi pa ako nag-optimum nun. Right? So, sabi ko, susunod, dapat twice a day na ako. Right? Niran ko pa din. Right? So, I had many learnings. And guess what?
Alam mo yung gold run ko, sobra siyang smooth. Kasi bakit? Kakahit, and I start to really assess what can I improve? What can I improve? Ano yung system na kailangan ko i-level? In fact, nung nag-run ako ng gold, okay, meron ng sobrang challenge na experience dyan. Okay? Pero the rest of that, meron pa akong siesta. Pero hindi ko naman mawari bakit sa lahat ng major run ko, may signal number 3 sa Metro Manila. Okay? Hence, yung pedicab na yan. Okay? So, naalala ko dati, hindi ko makalimutan kami. Signal number 3. Okay? Signal number 3. Bakit sobrang pivotal sa akin tong pedicab na to? Kasi nung nag-work ako, na-ondoy ako. Sino dito yung na-ondoy ka, ha? Di ba? I guess what my age, di ba? But na-ondoy ako during nag-work ako. Ang work ko, 6 a.m. to 3 a.m. Hindi na nakarating yung isang manager na karelyebo ko. So I had to work until 12 midnight. And at that time, no taxi accepted us. Right? So in short, hinatid ako ng boss ko. Buti na lang yung boss ko nandun. Hinatid niya ako. Sabi niya, gusto mo sa bahay ka na matulog kasi sa Makati siya. Ayoko kasi lalaki yun. Baka mapagchismisan kami. So sabi ko sa kanya, hatid mo na lang ako sir sa MRT. Nag-MRT ako, bumaba ako ng LRT UM because I live in Manila. Pagdating doon, wala na. Baha na. So natulog ako sa LRT. Pagising ko, di ba, ng 6 a.m., nagising na ako, may araw na. Okay? Ginising ko yung pedicab driver doon sa gilid. Kuya, pahatid ako. Di ba? Sabi niya, magkano? 100. Alam mo kung ano malupit dyan? Ako ang nag-drive ng pedicab, hindi siya. Bakit? Kasi kung siya lang, hindi kami umaandar. Okay, sa content din ba? Sabi, kuya, baba, ako magdadrive. Tulak mo na lang para mandar tayo. Ay, pag-bike na mag-bike ko, pagdating ko doon, nabayad pa ako 100 pesos. And guess what? Pag-uwi ko, naligo lang ako. And I have to go back to work kasi nobody will open the store. Right? I was that determined. That was my work ethic. That was my care for the business of other people. Right? So, kaya nung nag-run ako ng gold director, signal number 3 ulit. Hindi na kaya ng mga sasakyan. I have an option na i-cancel yung presentation or tuloy pa din. Di ba? Pero yung guest ko nakatira lang sa tapat ng SM Manila. Sabi ko, hindi tutuloy ko to. Sabi ko, girl, labas ka na lang, punta ka ng SM Manila pag nandun na ako. Ayoko mauna siya. Alam niyo kung bakit? Makikita niyang bahana. Di ba? Baka i-cancel niya. So, ang nangyari, sumakay ako ng pedicab. Sa sobrang baha, saan ako nakaupo? Doon na sa upuan. Yung pa ako nasa upuan niya kasi baha na siya hanggang upuan. Right? Dinala ako sa SM Manila. Tapos on the way kami, tumawag yung guest ko. Reggie, di ba parang baha? Alam mo yung tonong pa-cancel na. Sabi ko sa kanya, ano ka ba girl? Ano baha? Hindi naman baha. On the way na kaya ako. Wala naman baha. Pero baha na kami. Right? Kasi ayaw ako cancel niya. So pagdating ko ng SM Manila, guess what? Di ba? Wala na siyang choice. Kasi nandun na ako, mahiya siya. And that was on the spot, 500 points. Right? So, nasut ko yung gold directorship ko. So, very, very important. You always have to remind yourself, sabi ko nga ang empleyado na may matinding work ethic ay magiging negosyante someday. Pero ang negosyante yung may bad work ethic, babalik sa employment someday. Right? It's different to compare yourself on another person kasi we have different strengths. But I truly believe we can only truly compare work ethic. Right? At saka skill set wise. Ako talaga I had to compare. Ang galing niya present, ang galing niya mag-training. Right? Why do I attend training? Probably some of you, di ba, lagi na nakaka-attend ng training. Pero the question, nagtitrain ka na ba? Tama. Ikaw, na-invite ka na rin ba ng mga other teams para mag-training sa kanila? Kasi if not yet, there's probably still something to improve on. And I remember I had to sit down and listen to whoever training o orasan ko pag gano'ng katagal mag-opening. Diba? Papakinggan ko yung joke ni Mentor Caleb kasi nung kinopya ko yung joke niya, hindi tumawa yung downline ko. Pero, diba? Kami naman tawang-tawa sa joke. Same joke, word delivery.
Right, so I needed to improve. May post pala, dapat yun. Di ba? So that's how I was addicted to actually truly improving myself. So that's what being good is. Right? Pag nakuha tayo, di ba? Marami nakadikit sa atin ng mga putik. Ika nga. Di ba? And the reason why we have to keep on attending is una sa lahat, malinis tayo. Luminis tayo. Right? And guess what? Yung journey ko na yun, pag nag-gold ka na ba, mayaman ka na? Is earning your first 200,000 per month will make you rich? Not yet. Right? Oh, but that's masarap because that's the start of the journey. Kasi pag nag-gold ka na, pag namina ka na, nakita ka na nag-gold, dadaan ka sa matinding apoy para maging gold bar ka and that you become truly valuable. You get it? So kaya nga lagi namin sinasabi, pasensya na, nag-sprata kanina tong kanda ko. So anyways, no, ito kayo ito sinasabi ko sa inyo, no. Pag nag-gold ka, dun ko masasabi na totoong may experience mo na, yung totoong negosyo sa Usana. Right? I've heard this from Grant Cardone. Sino dito yung nasabi mo na sa sarili mong may money problems ako? Diba? May problema kasi ako sa pera. May problema kasi ako sa pera. Ito lang masasabi ko sa iyo. Okay? Pag wala kang pera, wala kang money problem. Ang may money problem lang yung maraming pera. You get it? Ang may problema ka, effort problem. Okay? Yan ang totoo mong problema. Kaya wala kang pera. Kami, may money problem kami. Kami nila mentor mads, may money problem kami. Nagigets mo? Ano to investment na to? Ano ba naman tax to? Ano ba naman tong ganyan? Kami ang totoong may money problem. Okay? Pag wala kang pera, wala kang money problem. May effort problem kami. And you have to identify problem the right way so you can actually find solution. Right? Oh, effort. Kailangan ko lang talagang trabahuhin. Tama? Compare your calendar to some of the hardest working in Usana that you know. If you're not, don't have the same calendar, that's the reason why you don't have the same income. You get it? No? So, importante, do you have the right mindset? Do you have the right attitude? Do you have the right skill set? Alright? Ay, ba't ganun? Okay, so again, make measurable progress in reasonable time. Yan. Okay, bakit? Oh, do you know, okay, Reg, may frustration ka pa rin ba sa Usana? Sagutin ko yan. Okay. Alam mo, hindi ako sa'yo sana frustrated. Sa sarili ko. Okay? Alam niyo kung bakit? Because as an entrepreneur, we have to learn how to evolve as people. Okay? Sure ako, Usana would really give me all I want, what I want. But it's really owning up to our goal setting to ourselves na sometimes frustrating siya. Tama? But importante kasi, halimbawa, no? So ito siya. Okay lang mag-ano ako, real talk. O, diba? Sabi ko, raw and real tayo eh. Raw and real. Kausap ko si ChatGPT nung isang gabi. Okay. Sabi ko, ChatGPT. Okay. Saan ba nag-start itong propaganda ng soft life? Because everything that you see right now is soft life. Quite luxury. Diba? Exercise lang ako ganyan. Ganito lang yung life ko, ganyan. Diba? Yun yung soft life ngayon. Okay? We don't want the hustle culture anymore na burnout na. So sabi ni ChatGPT, because of burnout daw sa hustle culture, because tumataas ang interest rate, so people couldn't keep up. So they just want to redefine the meaning of success. Which is, iba-iba naman tayo ng definition. For some, it's just peace, it's just purpose and all that. Money is not everything they say. Pero ito lang yung naisip ko. If you know how to balance it out, that's good. But if that mindset will make you lazy, that's dangerous. Because during our parents' time, they have lower interest rate, mas affordable lahat ng bagay, but they're very hardworking. Tama? Pero tayo, we would have a soft life, but high interest, we couldn't afford anything. Ang taas ng bilihin. Imagine what our future could be. Di ba? Mas nakakatakot siya. Right?
So kaya sabi kong ganun, it's really just about yung balance, no? It's really just about measuring, alam mo yun, just if you're someone galing ka sa coldness, okay, galing ka sa walang habit, then start baby steps. Diba? Talk to one person if that's what it takes. If you say no, be proud of yourself. I talk to one person. The following day, talk to two person. Diba? Sometimes ganun eh, parang feeling mo rusty ka na, no? But, those are just lies. Believe me, you still have it in you. Okay? Kailangan mo lang talaga trabahuhin na trabahuhin. Okay? Ay, medyo weird tong ano. So ngayon, siguro to end it a bit, are you guys learning? Masyado ba ako mabilis magsalita? Okay? 5-10 lang. I'm just very, very passionate, no? But, yeah, let me know if kailangan kong bagalan magsalita. Okay? Pero, yeah, medyo mabilis lang. No? So, I wanna show to you what's happening in the market right now. Okay? There are many things that's happening. Agree. Okay. There are the influencer market, right? There are marketers, there are insurance agents, there are realtors, di ba? May mga ganyan na nag-uusana, na beautiful. They have, they're able to maximize it as well. Network to network, why not? Okay? There's stock market trading, whether forex, di ba? Stock market. And there are people that have traditional businesses. And sometimes you feel like when it's challenging in Usana, what if I can do this? Okay? You have to understand, okay, na lahat yan, it also involves hard work. Correct. Okay. Greener pasture, shiny object. Okay. Okay lang ba mag-real talk ako? Meron ba ditong nasa real estate ngayon? Can you type 1? Type 1, nasa real estate. Okay. Ayan. Okay. Si Melita. Okay. So, Melita, how long have you been in the real estate mo? Yan, 5 years na. Wow, di ba? Tapos nag-Usana pa siya. O, di ba? Bakit? Okay, magagamit mo yan network to network. Ika nga. Okay. Nasa Italy po siya. Ah, wow. Okay. So ito, no? Di ba minsan iniisip mo, mag-real estate na lang kaya ako? Ako mag-insurance na lang kaya ako? Mag-influencer na lang kaya ako? Di ba? Mag-trading na lang kaya? Mag-traditional business na ako? Mind you, if you're able to do it ng again, walang tama at mali. Okay? Wala akong opinion dyan. But I just want to share to you about shiny objects. Okay? I just want you, when you decide these things, I just want you to have the right perspective. Not because it looks shiny. The same goes with Usana. Not because Usana looks shiny. I want you to have the right perspective. Why Usana is, why we actually love Usana. I challenge you to look at data. If you are a realtor like Tita Melita, okay? If you are a realtor, if you get to sell a land directly to a buyer on a cash basis, that's good money. Instant money. Okay? Pero sino sa inyo yung nakapagpapayin kami sa ng 500 points, 300 points, saka 200 points? Diba? Minsan kaya ng investment 200, minsan kaya yung 500. Minsan kaya niyang credit card, minsan kaya niyang cash. Sa real estate, ganun din. Not all the time, there's cash available. Let's just say you work. Sige, mag-agent na lang ako. Okay. Okay lang, bigyan ko kayo ng numbers. Okay, would you like that? Okay, so you understand. Once you become a real estate agent, you would get 5% commission. Okay. Sino may cellphone dyan? Use your cellphone, mag-calculator tayo. Okay? Okay. So, okay. Sample, no? Let's just say you sell a condo. Okay, this is like a general lang. Hindi ko na yung nitty-gritty ng how should I, nitty-gritty ng computation. Okay. Let's just say you are an agent of a certain developer. Nakabenta ka ng condo na worth 5 million. Okay? You get how much commission doon if you're an agent? 5%. If you're a manager, sometimes 1, sometimes 2, sometimes half. Depende. Okay? But most of the managers get 1%. Okay? Pero they can also directly sell on their own to get 5%. Okay? So, 5 million. Okay. Hindi ko na-compute yung mga taxes. Times 5%, how much? 250,000. Masarap ba yan?
Masarap? Oh, super sarap niya. Okay. Alright. That is if nagbayad siya ng cash agad na 5 million. Okay? So I want you to have yung number na how often will a person buy actually in cash already. Does it happen? It happens. But not all the time. The saying goes na hindi laging 500 points ang nagpe-pay in sa'yo. Yung iba 300, yung iba 200. Okay? So now, but here's the catch. Alright? Pag bibili ka ng condo, most of the time, may tinatawag na match na magbabayad ka ng 20% equity to be paid ng 3 to 5 years. Tama? So, i-compute nyo, 5 million times 20%. What's the 5%? 20% of 5 million? 1 million. Okay, sige. 1M. Okay. Then, dyan mo i-times yung 5%. Okay, what's the 5% of 1M? 50K. Yung 50K na yan yung makukuha ng agent for the next 3 to 5 years na nagbabayad yung client ng equity. You get it? The 200,000 makukuha niya yan pag nag-loan na sa banko yung 80% pag nagbayad ng cash after the equity yung client. You get it? Nangyayari ba na sometimes hindi pa natutuloy yung bayad pagdating sa loan, hindi na-aprobahan? Yan nangyayari din. You get it? It also means I just want to share to you, it also involves hard work. You get it, no? Kaya nga sila dinedevelop din nila yung skill set nila. Kasi syempre gusto din nila on the spot. Kailangan. Di ba, Tita Melita, ang sarap kaya yan. No, kapag nakapag-cash ka na, lalo na land o mga ganyan, masarap. Di ba? But again, how often would that be? Tama? Oh. Pero, nangyayari din yan. Meron nga din akong friend, di ko makalimutan, tatanggalin na siya sa kumpanya niya eh. Kasi wala siyang ka-sales eh. Di ba? Nagsimba siya. Pagsimba niya, okay, pagsimba niya, nag-flyers siya sa BGC. Yung naabutan niya ng flyers, Chinese. Sabi sa kanya, oh, sell me this. Oh, saka naman makita, bumili ng 5 ko si Rendra Condo. On the spot cash. O, di ba? Malapit. Pero siya lang ang kilala kong agent na nakagawa nun. Okay, sa dami ko lahat nakakilala. Grabe, no? Masarap. Okay, but does it happen all the time? No. What I'm just trying to say, it takes hard work pa din. You get it? Imagine nakabenta ka ng 10 5 million na condo. That's 50 million sales. Di ba? That you would have what? 500,000 for the next 3 to 5 years. Di ba? In short, para kang may 15,000 a month. Parang ganun. Di ba? Pag ginati mo siya. Right? So, again, hard work pa din. So, the same goes with insurance. Di ba? Pag ikaw nagkumuha ka ng insurance mo, the agent will have 45% commission. And the 45% commission doon on the first 3 years that they have. After 3 years, wala na. So, ano yung average na bumibili ng insurance? The average is nasa 10,000. 5 to 10,000. What is 45% of 10,000? Sa kada may mag-join sa kanila, may 5,500 sila per month for the next 3 years. Not bad. Tama? Not bad. Okay. Pero here's the catch. What's the catch? Lagi kang maniningil. Okay. Lagi kang maniningil. Pangalawa, pag hindi nagbayad, paano na? Putol na. Ano pa yung nagiging trap ng ibang insurance agent? Inaabonuhan nila. Kasi inisip nila may makukuha naman sila. At tapos hindi na nagbayad. O, babay na. Gumastos pa sila ng pera. You get it? No? Unlike in a way sa atin kasi may products. Tama? O, kinumpit ko nga yan eh. Diba? Para maka 60,000 a month ka sa kanila, kailangan mo ng roughly 37 clients. Diba na nagbayad ng 10,000? Imagine mo may 37 pay-in ka sa Usana sa isang buwan. Diba matindi? At saka sa kanila may quota. Kailangan maka-close ka ng 3 sa isang buwan. Kundi tsugi ka. Right? It looks posh. It's good.
to educate people financially. It looks posh, but it's still the same hard work. Alam niyo kung anong difference ng Usana sa real estate at insurance? Walang breakaway. Bakit? I have a friend who's a real estate director. Top 1 siya sa developer na to. Hindi ko nasasabihin anong developer. Alam mo kung anong iniiyak niya sa akin? Kasi hindi na daw nakikinig sa kanya yung sales manager niya. Doon na daw sa boss niya nakikinig. Diba? Bakit? Nate-threaten siya. Kasi the moment ma-promote na sales director din yun, tatanggalin na yun sa ilalim niya. Ako nga sa'yo sana, saya-saya ko pag mini-mentor ng mentor ko yung downline ko eh. Diba? Bakit? Pag kumita yun, damay ako eh. Pag naging diamond yun eh, di masaya rin ako eh. Nagigets mo? Sa kanila, natakot siya. Bakit? Feeling niya ilang taon na daw niya training, tapos mawawala lang din daw sa kanya. Di ba lungkot nun? You cannot, di ba? Kung ako nga, yung downline ko, masaya akong aangat eh. Because the system in Usana is meant like that. Sa insurance, hindi na. Once you become a manager, tatanggalin ka na sa ilalim ng unit manager. You get it? Correct. From trainee to competitor. Okay? Kaya ang sarap mag-Usana. Mag-hard work ka na lang, pag-aralan mo na tong negosyo to. I challenge you, okay? For those 1 year and below, have you really dived in on a deep compensation plan? Inintindi mo ba at to the deepest level ang compensation plan ng Usana? Kasi kung na-gets mo talaga yan, I'm going to tell you, you're gonna pursue this business. Because you know, gano'n talaga kalaki yung kaya niyang ibigay. Right? Oh, stock market. Oh, kaka-search ko nga lang din dyan eh. Sabi doon, sa PSE sa Philippines, about 48% daw roughly ang nag-win sa trading. Pero daw, i-minus daw yung tax tsaka mga other fees, parang wala din daw nanalo. Parang gano'n yung sabi. Okay, based on sa data. In the Europe, 78% losses ang trading. Imagine. Walang problema ha, if you have excess. Di ba? Alam mo yun, sa pagkakamali ko ng pandemic eh. Alam niyo kung bakit? Matutulog na lang ako, hindi ko alam sino pa itong nakausap ko. Kasi I have stocks. Pero ang tingin ko lang dyan, iwanan ko yan for the rest of my life. Ganun lang, nag-iwan lang ako. Kakalimutan ko yung pera ko. Right? Who knows, di ba? Aba, hindi ko alam ito nakausap ko. Bago ako matulog, hinipe-hype ako. Di ba? Bago matulog, nagpasok kong 500,000. Pagising ko, nawala yung 700,000 ko. Di ba? Out of mind to PDT. Right? What an expensive learning. And I remember at that time, that's my biggest earning as Ruby in Usana. I earned 800,000 that month. Went to waste. Okay? Because of that decision. Right? Sabi mentor Caleb. Sabi ko, mentor, sa tingin mo, sabi niya, alam mo ba na never mawawala ang scam sa mundo? Sabi, bakit, mentor? Hanggat may taong gusto ng easy money, there will always be scammers in the world. Until there's greed. Until people want easy money. Tama? So, bakit ako excited sa iyo, Gani? I challenge you guys. Okay? As much as we look at the goal setting ng numbers, look at yourself. If you work hard on your job, work harder on yourself. Improve mo yung sarili mo. Hindi yung tipong, gusto ko na rin mag-influencer kasi baka mag-viral ako. Hindi naman lahat ng viral nagkumita ng pera. Not all viral people nakapag-create ng brand. Gusto niya makita magkano kinikita ng influencer. In the Philippines, as far as I know, okay, pag may 100,000 ka na views, may 5,000 pesos ka. Grabe, no? Sabi ko, magbenta na lang ako ng 6 na silsensyas, mukhang may 5,000 na rin ako. Ang tindi ng 100,000. O diba, once you crack the algorithm, why not? Right? But if you can marry Usana in your pag-i-influence, why not? Tama? Sino dito yung nakikita niyo mga influencer na sikat? May makikita kaya, di ba? Sino yung mga pinakamayayaman na influencer? May produkto or wala? May product.
Do you know that the next level ng influencer, they don't earn much not unless they have a product that they can endorse or they have a product of their own. Kaya other people, sir, I sell training kasi that's their product. You get it? So, ganun din. O, so, ikaw, may product ka na, Yusana, di tayo, pasabay-sabay tayo, pag-aralan na lang natin paano maging influencer. Okay? Sa traditional business, I have nothing against that. In fact, all of that. Saludo ako sa mga nagka-traditional, what made a country are traditional businesses. Do you agree? If you have the muscle and the risk and the money to do it, why not? Yun nga lang, sabi ko nga, kung sa'yo sana nga, umaaray ka na, hindi ka pa naglo-lose ng pera. You get what I mean, di ba? It's kind of different game in traditional business. One mistake could actually lead you to a multi-million losses. You get it? Okay? If you have the muscle, why not? You have the money, why not? Again, I'm not saying anything right, anything wrong. Okay, it's your decision. I'm just laying the cards sa inyo. Right? Because what? Sa Yuzana, okay, nung natuto ako, hindi ako nawala ng 700,000. Nung hindi mo ba na-close yung deal, nawalan ka ng 700,000? Di naman, di ba? Ito, natulog lang ako eh. Ewan ko, pag-click ko yun, asap-asap na wala ako sarili ko. Di ba? O, patsok, tak, wala na. Buy na 700,000. Right? So, very, very important that you know when you decide things. Okay? Pero tandaan mo, kahit ano pang negosyong pasukin mo, you can never escape from yourself. Ulitin ko ha, no matter what business you enter in, you can never escape from yourself. You are still the entrepreneur that will run that business. So if hindi mo improve yung sarili mo, no matter how many businesses you open, you still gonna have the same result, not until you commit to truly improving yourself. And I wanna leave you with this. Always remember that no matter how many mistakes you make, sabi ni Tony Robbins, how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn't even trying at all. Right? Yung parang pag-feeling natin na uhuli na ako, huwag ka magpapa-mindset dun sa mga nag-viral to, successful na to. Right? Wala. Kung alam mo talaga yung grind nila, you would actually understand. Grabe din ang mga grind na mga yan. Okay? And at the end of the day, luck meets the person who are actually most prepared. Right? It's when preparation meets opportunity. That's where luck is really all about. So people overestimate what they can do short term and underestimate what they can do long term. Diba? Share ko sa inyo, bago pala ako sa Yuzana, nag-email na ako sa nanay ko. Natatawa ako yung nakita ko yung email. Sabi ko, ma, grabe kahit napapahiya ako, mga ganyan pa ako message sa mama ko. Kahit napapahiya ako, kahit nare-reject ako, tinitiis ko. Yung mga ganyan pa ako message sa nanay ko. No? Pero ma, sa December, mayaman na ako. Magboborakay tayo, tarat. Yung message ko, April. Sa December, mayaman na ako. Di ba, hindi ko mag-overestimate, di ba? Talagang sabi ko, magboborakay na tayo as a family. Right? But then, natupad ba yun? Hindi. But, the end of the day, overall, ano ba yung nabigay sa akin ng Yuzana kahit papano? Yes, travel din. Di ba? Nadala ko na yung ate ko sa Maldives. Diba? Yung kuya ko na sobrang negat, pinaiyak ako dahil sa Yuzana. Diba? Ako nagbayad ng all expenses paid trip honeymoon nila sa Singapore. Pinag-check-in ko pa sila sa Marina Bay Sands. O kaya sila nakabuo. Diba? So, unti-unti ko rin napatravel yung family ko because of Yuzana. And many, many more travels out there, no, and adventure at the same time, no. So I started Yuzana when I was 24. I bought my first car at the age of 25 years old. Okay, that's my crazy car. Cookie ang name niyan. Okay, and then I bought a big car for my team. Kasi nga, konti lang yung pwedeng sumakay. No? So ako, marami na kasing trainer hindi na nagpapakita ng resulta. No, kung may kotse ka, galing yan sa hard work mo, galing sa pinagtrabuhan mo yun sa work mo, I'm so proud of you. You work hard for that. Right? I'm showing you this because I work hard for this in my Yuzana business, in my Yuzana income. No cash ni mami. Okay? Wala ba akong papa? Kasi my mom is a widow. No? But, I work hard. Right? And I focus lang on really
aiming my goal. And then, I work hard, no? Na sana someday, it's either, di ko pa alam, is this an investment or a place na pwede kong pagpatayuan ng bahay ko, di ba? But because of you, Sana, I have a 35 square meter land in Ayala Premier, di ba? At ayan, gastos yan at binabayaran yun. Yung sana ang lahat na nagpo-provide yan sa akin. Di ba? Sabi nga, if you have a dream house, oh, tama si ano to, Billy and Jenny Wang. Okay, ito yung bahay nila sa New Zealand. Ah, kung feeling mo mayaman ka, hanggat walang driveway yung bahay mo, hindi ka pa mayaman. Okay? Alam mo yung pagkita mo malaki na yung bahay, hindi yun totoong mayaman. Totoong mayaman, yung pag-gate mo may driveway. Di ba? Ganong level. Hindi pang 1 kilometer bago yung bahay mo. No? But just imagine, no? That's almost 300 million pesos worth of properties. Grabe, katas ng Yusana yan. Walang office ang si Billy and Jenny Wang, yung office lang ng Yusana. Ang sarap, di ba? Ganon ka-liquid sa Yusana. Alam mo, may napapayin ako, may-ari ng 4-star hotel sa show. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. At may 2 pa siyang building sa Cebu. Ang unang banat na sa akin, Reg, may vitamins ka ba dyan para sa mga naniningil? Bakit? They are asset rich, but cash poor. They're not liquid. Alam mo kaya hindi ko na-shoot yung isa kong run? Diba? Yabang-yabang ko pa sa office. Oh, shoot ka na yung first week ko. Ganyan-ganyan. Kwentuhan pa ako. Diba? Pag enroll ko, nakatatlong credit card na ako sa kanya, hindi pa na-shoot. Diba? Credit card na lang ng kanyang empleyado yung in-enroll ko para mapasok yung 500 points niya, yung CEO niya. Kaso, 201 na. Alagpas cut-off na. O, diba? Di iyak ako. Right? Pa maraming tao nga, Yusana, my gosh, the liquidity is amazing if we really work hard in this business. Right? Oh, eto, grabe to si Andrea, 'di ba? Star Diamond Director to in Mexico. Pinag-training nga niya ako sa team niya kaso ano siya how should they say this? Spanish kasi sila, no? So Latino. But nung I remember, I was silver director pa lang at that time. Na-meet ko sila sa Yusana office. Do you know ba't nasa Yusana office sila? Nakatama 2 anak niya. Ay, pinahinto niya yan ng 1 year sa school. Kasi nag-travel around the world sila for 1 year. Grabe, no? At ika-72nd day ata nila nagta-travel when they went to the Philippines to buy Yusana vitamins. Talagang in-strategize daw nila yung travel nila na pag nauubos yung vitamins sila, nandun sila sa country na may Yusana office. Grabe, no? So sabi ko, wow, when I met her, sabi ko, you are the validation of my dream. Diba? Thanks for, having lunch with us. And itong 2 batang to, grabe yan. Pag in-interview namin, sa kotse daw, wala silang ibang naririnig kung hindi music daw, kundi audiobook daw ni John Maxwell. They even have a YouTube right now when I check, nagbo-book club silang mag-iina. Sabi ko, sarap din mag-Yusana, no? You really get to apply it in your family life. Just imagine you imparting, no? Nagbo-book club sila, tapos silang 3 mag-iina ang nag-share kung ano yung natutunan nila dun sa Yusana. Ngayon, yung 2 niyang anak ay nasa college na. And guess what? Nag-downgrade siya ng bahay kasi 2 na lang daw sila. So from a $4 million na house, binenta nila yon, lumipat sila ng bahay na $2 million house na lang sa kanila mag-asawa. Pero guess what? Nakaayos yun na pang Yusana. Pagpasok mo, parang may Tel Aviv, daw. Sa US, kasi di mo wala yung office. So yung bayan niya parang Yusana office. Pagpasok mo, may showroom doon ng Tel Aviv. Tapos pagtingin mo dito ka pwede mag-yoga. Tapos dito sa kabila, nandito yung office niya. Tapos ito yung boardroom na pang downlines niya. Grabe, no? So Yusana is truly a lifestyle. Alright? And, di ba? Ayoko ng pera. Di ba? Di tumulong ka. Right? For some of you na hindi pa naririnig yung story nito, there's a diamond director in China na namatay because of car accident. And nag-iisang anak siya. So automatic yung account niya napunta sa parents niya na matanda na. Pag matanda ka na ba, marami ka pang kailangan. Sila okay naman na, no? Nakita nila million pala yung pumapasok na passive income sa account niya. And when they heard about True Health Foundation, guess what? Diba? They donated 37 million pesos in True Health Foundation and pledged 7 million a year
Grabe, no? To True Health Foundation. Sabi ko, wow, what a legacy. Oh, di ba? May specific pangalan sila ng funding ng True Health. Sabi ko, grabe. Ang sarap ng ano, no? Ang sarap ng gantong um, legacy, ika nga, no? So, no wonder, di ba? Because we also have an owner, di ba? Si Dr. Wentz, na talagang, meron talaga siyang heart talaga to really help a lot of people. Sabi nga niya dito, I was too late to help my father. I was too late to help my mother. But I think I am making contributions that are now allowing people to live the way they were intended to live. In health, I think I am helping people live their lives to the fullest without having them cut short by premature death or illness. Grabe, no? So, sabi nga niya, I became convinced that the single most effective thing we could do to prevent and even reverse degenerative disease was to give our bodies proper nutrition. Okay? So, sino nakakita kay Dr. Wins? In person. Okay. So, pag may convention na lalabas siya, maximize niyo yun. Ha? Hindi siya lagi nasa convention kasi. Alam niyo kung bakit? Kasi marami pa siyang inaatupag. Marami siyang inaatupag na iba. There's Yuzana, there's Children's Hunger Fund, there's Sanoviv, and there's Yuzana Foundation. Gusto niyo pakita ko sa inyo gaano ka-amazing si Dr. Wins. Una sa lahat, he founded this billion-dollar company. Alright? We are ahead of our time when it comes to cellular nutrition. Okay. Patented sa atin ang intelligence technology. By 2037, we will be forced to contribute to the advancement of science, the technology that we have. So everyone can do intelligence technology after 2037, but we would already come up with a better kind of patent, which is a DNA nutrition, I've heard. Okay? So Usana just keeps on going. That's why we have 150 scientists, di ba? Just imagine that. Grabe no? Grabe yung DNA nutrition na yan. Matindi, no? And, di ba? Oh, may level. Okay. Ito pa, di ba? May Sanofi. Oh. This is a wellness, parang siyang wellness hospital. Sino may kilala kay Les Brown? Okay. Sa mga matatagal na nagtitake ng Usana, si Les Brown. Si Les Brown, through my downline, we both were able to invite Les Brown on our anniversary ng intensity. And I remember at that time when I was talking as an organizing, so I was able to talk to Les Brown before the event, no, kasi we had to plan and give him an idea. Alam mo, sabi niya sa akin, do you know I love Sanoviv? Kasi nung nagka-cancer pala si Les Brown, kaya siya nawala. At nung hopeless na daw siya, sa Sanoviv siya nagpunta. Oh, grabe, no? Bakit? Kasi kilala niya si Dennis Waitley ay mentor ng napakadaming mentors. Okay? Sanoviv. Eto, saan ka makakakita? Okay. Alam niyo yung book ni Dr. Wentz? Yung may title na Home? Diba? Something ganyan. Yung nilagay niya dyan, yung ultimo daw, yung bagong sofa mo, punong-puno ng chemicals. Diba sobrang addict siya sa health? Alam niyo ba sa Sanoviv, ultimo adhesive ng furniture dyan, walang chemical na ginamit. Nag-hire siya ng special company na walang chemical na gagamitin sa kahit anong furniture ng Sanoviv. Ganyan yan katindi. Okay? Kaya pangarap ko madala ang nanay ko dyan. Di ba yung sabi ko, grabe yung ma-reset talaga ng buong health ng mom ko. I would love to bring her there in Sanoviv. So that's what, Dr. Myron Wen has naman. Meron din tayong Usana Health Foundation. Di ba? Out of now, 2.6 million fed daw. 112 million meals provided at in 45 plus countries. So, grabe, no? That's Usana Health Foundation. You can donate dyan, by the way. At pag nag-donate ka dyan, hindi yan yung katulad ng ibang charity na pati admin cost hinahati sa donation mo. 100% ang donation mo goes to the people because the admin cost ay sagot ng Usana. They have a separate budgeting for that. And do you know who our founder is? That's why I love. Sa dami namang network marketing in the world, dito naman talaga ako proud sa Usana. Hindi nila kayang i-copy talaga. Si Dr. Wentz. Bakit? Maraming kumpanya, maraming Lamborghini. Agree. Okay? Maraming Bugatti mga company. Alam niyo kung gano'ng kadaming meron si Dr. Wentz? Oh. Ganito kadami ang kanyang medical center na mga free.
Grabe, no? And you wouldn't even hear Yuzana promote this, ha? I just learned na meron pala tayo sa Bacolod, di ba? At ongoing construction ng Cebu. Sabi ko, grabe tong taong to. Di ba? And just imagine, no, sabi dito, delivering hope to suffering children by equipping local churches for gospel-centered mercy ministry. Hulaan mo, ilan ang nafe-feed nila? Minimum of 150 million a year. 150 million a year. That, my friend, is the kind of honor and legacy that Dr. Wenz is actually passing on to all of us. Di ba? Kaya minsan, kung wala siya sa convention, baka namimigay siya ng ganito sa senior citizen. Okay? So the Wenz family donated this center para sa mga senior citizens ng area na yun. Di ba? Sabi ko, ang sarap naman yumaman na ganito, no? Sabi ko to si Dr. Wenz, mamamatay itong empty. Alam mo yung live full and then die empty. Diba? So, ngayon pa lang, diba, siguro I wanna leave a message, no? This business is more than just earning money. I truly believe this is missional, it's purposeful, diba? And this is something that's worth sharing to a lot of people. Marami tayong matutulungan, diba? And who knows? If we can be those people that could be highly, highly profitable, marami tayong pera, magkakaproblema ka sa pera, and then magkakaroon ka ng abundance ng pera, diba? That we could share to a lot of people as well. But again, you cannot be a charity yourself. You cannot help a charity if you're a charity yourself. Okay? But that's it for me. Okay? Thank you so much. Mentor Trina. I hope mani-impart naman po ako sa inyo. God bless. Alright, thank you so much, Mentor Regine. Grabe, ang dami natin natutunan all about you sana. And of course, diba, ano ba yung value ng business natin? Tama po ba? Can you guys unmute yourselves? No? And of course, thank you tayo kay Mentor Regine Malana sa kanyang powerful talk. And syempre, Thank you po. Recording stopped. Thank you. Thank you, mentor. Thank you, Mentor. Thank you, mentor. I love you, everyone. O, diba? May pa-I love you pa. Okay. Thank you so much, Mentor Reg. And guys, mag-picture taking tayo dahil sure ako marami ba kayo natutunan. Can you guys type at least one thing, okay, na talagang natutunan mo tonight? At para at least alam lang natin. And imagine nyo po, no, grabe yung DNA nutrition na mangyayari sa atin. No? Wala na talagang pangit sa'yo sana. Ang babata na natin, saka ang gaganda na natin forever. No? Sige nga, type nyo nga po yung pinaka-tumatak sa inyo kasi ako talaga, I really love listening to Mentor Reg. No? So, gusto ko talaga siyang naririnig. May mga training na ako na YouTube ko lang basta training na dati yun, basta naririnig ko lang. Pero ngayon, iba pag live sa team natin. No? So, ang pinaka-nagets ko talaga yung wala talagang master of leadership. No? So, student of leadership talaga tayo. And sabi nga, no, yung gigil dapat na pagdesisyonan yung isang bagay. Okay? And of course, no, yung comparison ng negosyo natin, everything compared to other type of business, hard work talaga. Sabi nga ni Mentor Caleb Edpao, no, the universal na equation para lang talagang yumaman ka, hard work pa rin talaga. Okay, yun talaga yung secret. Hard work, walang iba talaga. No? So, ayan, keep on sharing and sharing. And syempre, no, this will be the last talk for our May, no, and there will be another organizer. So, thank you, Mentor Reg, for gracing us tonight. No, sobrang dami ko natutunan. And let's take a picture, everybody. Open your camera. Ayan, makaka-capture ko po yung mga may camera open. Ayan, pag wala, hindi po kayo kasama. Okay? Yung computer ko, kina-capture niya yung mga mukha. Okay, yan. So, para po natin, yan. And then, syempre, itag nyo na rin si Mentor Reg, no? Para yung social media din niya ay mapuno ng mga, na mga grateful na comments. Ayan, okay na po. Alright, everybody, smile. Thank you so much, Mentor Reg. Thank you. God bless you even more. See you sa office. And that ends our May training for Core Edge, no? And be excited even more kasi yung next natin organizer will surely
give us more na pwede natin matutunan. And just to remind everybody again, dun sa mga hindi nakapasok kanina, okay, ito po, i-share screen ko lang ulit ang ating, teka, kapit lang tayo, nasa na yon? Yan, okay. So, i-share screen ko lang din po ito ulit, para dun sa mga hindi pa nakakapag-register sa ating USANA event. Okay, so, ayan. Alright, so ito po. So, make sure that you are part of the PBA Fun Run, no? So, may PBA Fun Run po tayo. In the next 20 days, magsa-start na po yan. And of course, register to your JB stores. And of yung three dates natin, save the date, June 28, i-calendar nyo na po, no? Be a second wave of nutrition coach. Cheer natin yung mga nutrition coach qualifiers natin mag-exam. More Copa Prime. And then Business Symposium, no? Ito yung mga abangan this month of June. No, make sure na kung ikaw meron kang market na alam mo naman, 'di ba, na ito yung tao na ay ito pang business talaga to eh. Ito tulad ng sinabi ni Mentor Reg kanina, 'di ba? Iba-ibang type of business, yung may alam meron sila. So make sure that they're part of this symposium kasi sobrang ganda nito, pang negosyante talagang mindset. And syempre yung ating masterclass na lahat ng nag-qualify sa Paysetter program natin, sabihin, finalize na po sila from January to June yung cut-off. So they will be invited. Okay? So Marquis event. And still ongoing until June 21 ang ating free business kit sa mga magsa-sign up ng 3 business center. So hindi na sila mag-990. Libre na po yan and limited time only. So this is the calendar for May. And thank you for attending sa ating Core Edge Night. God bless everybody. Good night po. Thank you, Coach Trina. Thank you, Coach Trina. Thank you.